Hi everyone! Today, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang Senatorial Recount 2025. Maraming nagtataas ng kilay, nagtatanong, at may nagbabalak ng magpa-recount. So paano nga ba ang proseso? Ano ang legal basis at magkano kaya ang magagastos kung itutuloy ito? Sa partial at unofficial results ng eleksyon, may ilang senatorial candidates ang nagtataka consistent naman daw sila sa surveys. Pero bakit ganon ang resulta? In fact, may isa na agad nagsabing magpa-file siya ng protest at hihingi ng recount. Kaya very timely ang topic natin. Unang tanong, saan at sino ang pwedeng mag-file? Ang sagot, sa SET o ang Senate Electoral Tribunal. At hindi lahat pwedeng mag-file ha. Dapat losing candidate ka na nasa striking distance. In short, may chance pa at dapat within 15 days from proclamations ang filing. Hindi rin basta-basta lang mag-recount. Dapat may legal grounds tulad ng dagdag bawas o fraud, mali ang bilang o transmission ng boto, problema sa canvassing, at kung may paglabag sa election code or automated election law. So legit ba ang proseso? Yes, may legal basis tayo. 1987 Constitution, set rules, Omnibus Election Code, at ang Republic Act 9369 na nagsasaad tungkol sa automated elections. May mga naunang cases na related dito. Sa kaso ng Coco Pimentel versus Mig Subiri, where Coco actually won after proving fraud. Sa kasong Thomas Osmeña, nag-file din, pero later on, withdrawn ang case niya. Pero tandaan, mahal magpa-recount. Filing fee, 10,000. Deposit, 500 pesos bawat ballot box. Initial deposit, pwedeng umabot ng 500,000 pesos. Lawyer's fees, baka 500,000 to millions. At dagdag pa ang gastos sa logistics, revisors, at experts. Importanteng reminder, dapat mag-identify ng 3 pilot areas lang, maximum 25% of total presence. Diyan lang muna gagawin ang recount kapag walang malaking discrepancy na nakita, pwedeng ma-dismiss agad ang buong kaso. So kailangan may strategy ang pagpili ng areas. Kaya sa mga gustong magpa-recount, yes, may proseso at legal grounds pero dapat handa ka sa ebidensya, sa oras at strategy. At syempre, sa gastusin. Transparency is important pero dapat alam din natin ang hirap at haba ng legal journey na ito. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.